Sabi niya, pagningasin mo ang kaloob ng Diyos. That is the gift of the Holy Spirit. He will be the one who will give us power to change our life para maalis natin kung ano-ano man yung mga maling pag-uugali sa buhay natin. Correct. He will be the reason kung bakit tayo magbabago kasi bakit may apoy. Kaya ang isang Kristiyanong walang apoy, nilalangaw. Ibig sabihin, patay ka. Pero kapag ikaw nag-aapoy, walang langaw na pwedeng dumapo sa'yo. Hindi ka pwedeng makante ng demonyo because you are God's anointed. Pag walang apoyan, walang kabuhay-buhay ang buhay Kristiyano niyan. Hindi niyan iba-value. Hindi papahalagahan yan ng mga bagay patungkol kay Lord. Kaninong responsibilidad para pagningasin ang apoy? Hindi kay pastor. Hindi sa cell leader mo. Hindi sa nagdi-disciple sa'yo. It's your responsibility para ikaw ay ma-empowered. Kung wala ka namang ginagawa, sa tingin mo, mag-aapoy ka? Hindi! Tamad mo nga mag-church Tamad mo nga mag-cell group Tamad mo nga mag-pray. Paano ka mag-aapoy? Tamad mo nga magbasa ng Bible Paano paglilinasin? This is your own altar ng buhay mo. It's between your intimate relationship with Jesus. Yung apoy sa altar ng buhay natin, nagniningas. Huwag mong patayin ang apoy sa mga kamunduhan na ginagawa mo. Lalabas ang simbahan, walang apoy. Kaya Monday to Saturday, worldliness. Puro makamundo ang ginagawa. Yun pa naman ang gusto nating ma-develop sa buhay natin. Our intimate relationship to our God. Mas may pakialam ka lang sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Yan lang iniintindi mo pero pinababayaan mo ang buhay spiritual mo. Ito nga dapat yung panahon na mas lalo kang maging malapit sa Diyos. Kapag may problema na, kapag naging busy lang sa buhay, ang dami ng mga excuses. Nagpapayaman na lang. Hindi ka yayaman sa sarili mong pamamaraan. Ang pagyaman, nasa pamamaraan ng Diyos. Hindi ka naglilingkod kay Lord para yumaman. Hindi ka nagbabasa ng Bible para yumaman. Baguhin po natin. Kasi religious mindset yon. Kita niyo yung mga paandap-andap sa simbahan. Walang apuyan. Yung mga minsan magse-cell group, tapos kadalasan wala. Kaya kita mo yung cell niya, nilalangaw. Yung cannot develop, yung tinatawag na intimate relationship with our God. Walang kwenta ang mabuhay kapag wala si Jesus sa'yo. Na kahit marami kang mga challenges in your life, hindi mo tinitingnan yung mga hamon ng buhay na yan. Kaya mo pa rin magpatuloy sa Panginoon. Even sa mga challenges na yan. Tama? Kapag ikaw nag-aapoy, lahat yan kaya mo. Kasi bakit? You always lift your eyes on the hills. Where does my help comes from? Alam mo yun My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hallelujah.